paunahin ho muna natin ang pagiging hipokrito nitong si Senator Risa Hontiveros. Ito yung ali na 2 years ago, gusto ho niyang i-decriminalize ang libel. Gusto ho niyang i-decriminalize yan. Ito ang mga birada niya 2 years ago. Our libel laws have been weaponized to stifle very basic fundamental rights. These laws have been used constantly attack many of our freedoms, but particularly the freedom of the press. We need to decriminalize libel if we are truly defend freedom, press freedom. Yan, ganyan ho, kahipokrito, yung ali na yan. Di ba? Meron siyang nalalaman na i-decriminalize yung libel, pero nung tinanong lang ho siya, tinanong lang ho yung ali na yan, kung totoo ba ang sinasabi nitong si alias Rene, nag-alburoto. Na imbis na sagutin yung mga aligasyon na di umano nagbayad siya ng mahigit 1 milyon para magdadadaldal yang si alias Rene sa social media, dyan sa kanyang, anong tawag dito, sa kanyang committee na yan, para siraan itong si Tatay Digong, si Pastor Kibuloy, si VP Sara. Imbis na sagutin niya yung aligasyon na yon, ang ginawa niya, nagpunta sa NBI, kinasuhan niya na cyber libel at pinaimbestigahan yung mga nagtatanong sa kanya. Palakpakan ho natin ang pinakahipokritong politiko ngayon sa balat ng Pilipinas. Di ba? Ganyan ho si Risa Hontiveros. Kaya hindi ho pwedeng maging presidente yung ali na yan. Ano pa ho bang meron tayo dito? Pasadahin na ho natin lahat ng mga ano natin, itong mga... ito ho. Ito na ho ang panawagan ngayon. Why the Senate must investigate the recantation of alias Rene? O bakit nga ba? Kailangan nung imbestigahan niya ng Senado para hindi na ho maulit sa mga susunod na panahon. Kailangan in aid of legislation. Hindi natin alam, in aid of legislation ba yan? Bigatan ang kaparusahan pagka nagrekanta ang isang ang tawag dito, ang isang witness. Paano kung tinakot nga naman siya nung una siyang nagsalita? Meron siyang karapatang bawiin yung kanyang mga sinabi, or yung ano na lang, yung betting process na lang ng mga isasalang nilang mga witness diyan sa Senado para ano lang, para mapag-usapan lang. Kaya naman, para dito kay Senator Bato de la Rosa, nananawagan ho ang sambayan ng Pilipino sa inyo ngayong mga panahon na to. Gusto ho naming marinig yung mga punto de vista ng mga senador dito sa isa na to. Ano ba ang dapat gawin ng pamunuan ng Senado o rules ng Senado? Kailangang amendahan ng rules ng Senado sa pagpipresenta ng witness, o hindi ho natin alam, di ho tayo abogado o kung ano pa man. Gusto lang ho natin sa mga susunod na panahon, sana hindi magamit ang Senado. Kung sakali man, hindi partikular dito kay alias Rene, hindi magamit ang Senado sa paninira ng mga kalaban sa politiko ng mga senador diyan sa Senado. Yun lang naman ho. Kung paano gagawin yun, hindi natin alam yan. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, ang tatrabaho niyan, di ba? Ano na lang, yung yung betting process, bago nila isalang, siguraduhin ng mismong Senado, hindi si Senator Risa, hindi si Senator Bato, hindi kung sino mang senador, ang magsasalang sa kanya na talagang yung sasabihin niya, nanggagaling sa puso niya. Yun dapat ang establish muna. Di ba? Betting process, kagaya ng ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Di ba? Tag dito, Colonel Grijaldo. Kaso ang problema naman doon, na nag-betting process, si Dan Fernandez at itong si Atras Abante. Speaking of Atras Abante, tayo alam nyo, naaawa na ako Atras Abante. Literal na yung kanyang pagiging congressman ni Atras Abante, anak ng toka, talagang pinanindigan ng itong kandidatura niya na to, yung apelido niya, Atras Abante. Anak ng toka, hindi niya malaman, uupo ba ako? Teka lang, merong desisyon ng ang Korte Suprema, atras tayo. Ngayon, yung Comelec and Bank, prinoklama na naman siya, Abante na naman. Marami na naman umakyat
sa Korte Suprema, itong si Congressman Joey, oy, atras na naman siya. Ano ba talaga, ha? Kasi itong Comelec na to, i-refund nyo na kasi. Diba, naawa na ako sa lolo. Atras abante siya eh. Di niya malaman kung uupo siya o ano siya. Pero dapat ang uupo talaga dyan, si Congressman Joey Uy. Hindi po yan magpapakaaso kay Tamba. Diba? Siguro, tingnan natin, yung kamandag ni Tamba dyan sa House of Representatives, talagang pababa na. Marami na, isinusuwag na siya, di ba? Marami nang pumupustura na gusto siyang palitan sa Speaker of the House. Ayun na nga, rekta na ho tayo sa birada netong si Congressman Pulong Duterte. Pakinggan nun natin itong mga kababayan. Game? Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? Nako. So, kung sila mo bakbak og tao, okay ra. Pero kung sila bakbakan, demanda diretso. Akray, baby. Akray, baby. Wala, Senator Riza, cry baby ka pala eh. Cry baby ka pala eh. Or spoiled brat. So, itawag ka nila pag Di ka lang pala cry baby, spoiled brat ka pa eh. Nakananto ka. Yun talaga. Yun ang mabilis na sagot dyan sa attitude na yan ni Riza Hontiveros. Pagka bumibira kayo, okay lang. Pagka tinanong kayo, nag-iiyakan kayo. Di naman ho ata pwede yun. Sport lang. Tira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Mura magkagdi politiko magkaka. Hindi naman, Kong, hindi naman ho kasi politiko si Riza. Aktivista ho siya. Yung mga aktivista, pagka kinukontra, nag-aalburuto. Hindi naman talaga politika yan si Riza. Yan ang problema pagka hindi ka politiko. Yung iba naman dyan, bangag. Bangag yung iba dyan. Yung iba naman, power tripper. Iba-iba yan eh. Yung iba dyan, mga power tripper. Yung power tripper, pagka kinontra mo yan, magpa-power trip. Yung naman mga aktivista, pagka tinanong mo yan, nang kakaso. Yung mga bangag naman, chill lang yan. Nagsisinghot lang ng pulburo niyan, ika nga. Saludo, kung Pulong, ingat ho kayo dyan. Marami ho tayong nababalitaan. Marami tayong naririnig. Isama na lang ho natin sa ating pagdadasal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, kasi base dito sa interview niya na to, nangayayat na daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdasal ho natin. Rekta na ho tayo dito kay itong si pangalan nito, itong si Sir Tio Moreno. Meron na naman ho silang balagbag kagabi. Magaling. Magaling siya, hindi siya ganun ka-emotional pagka bumibira. Alam niyo yung tipong gigil na gigil, pero yung birada niya banayad pero may kagatigan. Pakinggan na natin itong mga kababayan. I'm getting better. It's getting better. You know, nawala na yung redness. Tapos bumabalik na yung shape ko. Pero in fairness, kamukha mo si Riza ngayon. Putang ina, Riza Tanas. Hindi po. Walang niya talaga. Ayaw niya makamukha. Ako feeling ko nakakamukha na nitong si Tio Moreno, si Riza. Real talk hindi biro yan. Pwede. Update kay Riza Tanas. May na-file na ba siya? Wala pa no. Kasi she's just trying to intimidate critics. Kasi huling-huli na siya, na-expose na siya. Imagine for someone who wants to decriminalize libel, ngayon she's weaponizing that very law to silence critics, to stifle dissent. Correct. Stifle spell. Correct. Update kay Miss Joey. Ay, Anong chika ko? Update? hindi talaga naman. Oo. Well, ano ba? I saw the post of Prof. Malua, Tequia. Kasi parang yun sa BIR. And I heard Attorney Glenn Chong made similar post. And yun nga no, I think this is the offshoot of what they did during the TRICOM. Kasi yung privilege speech ni Ace Barbers, he was actually calling the BIR, NBI, AMLC to do investigation on the purported, yung mga purported fake news vendors paid by China. Yun ang sinasabi ni Ace Barbers.
And it seems like even if the 19th Congress is already terminated, they are still running after the 40. Well, it's very clear na mukhang parang yung mga Duterte aligned vloggers lang naman yung ginaganon nila. So I expect na yung panggugurgur is going to continue on. Ayan. Correct. And what's the update ba? Well, the update really is, you look at the list, kung sino yung mga original na nandun sa 40 na listahan nila. Who among those 40 are still fighting? That is our reckoning point. Doon sa 40 na nilista nila, doon sa purported na mga fake news peddler daw, paid by China, sino na lang doon ang natitira who's still fighting the BBM administration? And who's still still true to their intention of yung ating goal to keep the kind of, to maintain the same politics that we have, the kind of leadership that we want to be the baseline of future governance, which is the Duterte kind of leadership. Ganun lang naman. Yan ang update. Yan ang solid update, I think, that everyone should know. Correct. Ayan. What's your update, Pao? My update is hindi alam ni Attorney Claire kung anong barangay yung sinasabi niyang drug-free. Tama. Bobo talaga siya, no? Imagine you're Alam mo yun? Imagine she's flexing, she's flexing numbers na there are 4,000 plus barangays that are already drug-free. But when Eden, the reporter from Net25 ata, yung sa, yung journalist named tinanong Eden, siya. when she's asked na, can you give us a name of those barangays? Of course, fact-checking is the best, di ba? Wala siya naibigay. Sabi niya, sa ngayon po, ang nabibigay lang po na data sa atin, wala po tayong data dyan, tatanungin po natin yung PIDEA. Oh my God. You know what, Claire? Tama nga si BP Sara, you are garbage in, garbage out. Garbage out. Yung yung pinapasok mong garbage, yan yung lumalabas. Kadiri. Literal kadiri. Oo nga, baliw siya, no? Hoy, may nag-I love you sa akin dito. Sino yon? Si EJ Fox de Ayala. Kaya mo pala sinerch. Hindi, iba yung... May sinerch ako. Ang sinerch ko dito, yung parang baklang pangit na nag-bash sa akin. Sabi niya, baklang choreno, si RJ Gallardo Luis na feeling ko ang pangit ng quality ng photo niya. So feeling ko cheap Alam mo, yung phone. RJ, bago ka mag-comment, mag-aral ka muna, pati spelling mali. Oo. RJ Luistro, alam mo ba? Alam mo ba? Uy, kain tayo, loves. Kakain kami kasi tinur namin sa Ate Joey. Andito siya sa Davao. And makakasama. Uy, thank you sa stars. Thank you, Caravan Asia. Oo, Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa sa Missing Sabongero. Mainit ho ngayon ito sa social media, no? Kailangan ho itong malaman ng ating mga kababayan. Pero yung issue nitong si Risa, hindi pa rin ho natin bibitawan yan. Dahil mas, sa tingin natin, mas importante, yung issue na yan ni Risa, kumpara doon sa mga nawawalang sabongero. Kasi dito, ho ito matindi-tindi itong kay Risa Hontiveros na to. Pinag-uusapan ho dito, yung mga individual na siniraan, ngayon nagdudusa. Kung sakali man ang pinagbasihan, isa sa mga pinagbasihan sa kanilang pagkakakulong, yung mga testimonya nitong mga individual na to. Napakalaking kabalbalan ho niyan. Ito, pakinggan natin itong si Ma'am Pinky Web. Game. Totoy, didiretsuhin ko na, para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng Petmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa Missing Sabongero naman, yung si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio at pag mayroong chopi na nakikita niya, itinatawag niya kay Mr. Charlie Atong Ang din, si Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si De La Rosa. Then pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong,
babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Dalia, Ako ang tagatawag at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, babalikan ko lang. So, ibig sabihin nun, tsupe, sa pagkaintindi ko, pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, yeah. so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung laro, no? Yes. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan, tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad, kinumpirma ko doon kay Mr. Atongang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa CAC House para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. Nako. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at Okay. hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, no? Hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sabungero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tsupe at nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa CAC House. Ibig sabihin ng CAC House, yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck House. CAC House. COCK, doon mo dinadala sa CAC House itong mga sinasabing nandaya. Yes, Okay. Pinky. So, Totoy, pagka dinala mo sila dun sa CAC House na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba with your own, nandun ka pa ba sa lugar, sa CAC House, kapag pinipick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginahit ng witness, si Rogelio Burican. Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Opo. Pwede yung si Roger Burican. Pero kayo Siya po, yung nakunan. kayo po, nandun pa po kayo sa CAC House bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong police. Minsan kasi sa sobrang busy ko, minsan iniwan ko na lang doon sa driver ko yung si Rogelio Roger Burican na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness para sa kaalaman ng lahat. Si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nauwala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yung si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig. Yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video na cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. So, Totoy, balik lang ako dun sa tanong ko, no? So, dinadala mo sila sa CAC House, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na pulis, tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon, pupunta yung pulis. Mga pulis po yan, mga pulis. At ilan sila? Ko muna yan. More or less, Isang ilan yung Colonel. pulis? Nako, Basta yan sila lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30, kasama yung civilian. 30. Okay. So, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po nang sila'y ma-pick up.
doon po natin i-continue yung iyong salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi niyong mga pulis at sibilyan na umaabot sa 30 siguro sila? Nung una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa niyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Ang yan. Meron isang polis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Isang tao? Hindi, paano nila pinapatay yung mga grupo ng missing sabungero? Opo. At kayo po magsabi sa amin muli kung paano po pinapatay. Totoy, please go ahead. Katulad nung nakita ko based doon sa video na pinakita nila sa akin, yung isang tao ginagamitan nila ng tie wire at yung parang kanta ba na killing mo simple, dinahandahan nilang ginagaruti hanggang sa mamatay. Pagkatapos, parang binawakwas nila yung tiyan, yung mga laman-laman para... nung una, tinanong ko, bakit kailangan yung parang pangit na tingnan, yung sobrang karumal-dumal na tingnan yung tao. Karumal-dumal na eh. Sabi nila sa akin, para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao. Ay, naku, yari tayo dyan. Naku, kaya pala sa ano tayo maghahanap sa lake. Dito papasok yung storya na nilubog sila, supposed to be, sa Taal Lake. Sa Taal. Opo. Yes, Pinky. Totoy, para lang malinaw, paano nyo nalaman yung storyang yan? I mean, meron ka bang first-hand knowledge? Ito ganito kasi ho yan. Halimbawa, ipagpalagay na natin na totoong chochopi sila, nandadaya sila. Pwede ho silang makulong. Game fixing, di ba? Hindi ba krimen yun o magmulta? Pero yung aabot ka sa punto na palulubugin mo sila sa Taal Lake, iba? Mausapan na ho yun. Ganito yan. Ang mga totoo dito sa issue na to? Ang mga totoo dito, merong nawawalang mga sabongero. Merong lumantad na mga witness. Okay? Tinuturo itong mga individual na to. Merong mga aligasyon, merong kontra-argumento itong mga nagsalita kahapon, sila Atong Ang. Ngayon, abangan ho natin ang korte kung ano ang magiging hatol nila dito sa isa na to. Hindi naman ho magpapatalo yung si Atong Ang, bilyonaryo nga eh. Pero wala ho tayo dito para pumili ng side o kung ano pa man. Bilyonaryo yan si Atong Ang. 'Di ba? Ano yan, ika nga kung talagang nangyari 'yon, kailangan niya managot. At kung hindi naman pala nangyari 'yon na pinag-iinitan lang siya dahil gustong kunin yung mga antag dito, yung mga business niya o kung ano man ang, 'di ba? Bahala na ho sila doon. Ang atin lang dito, ito yung ginagawa nating halimbawa para yung mga kababayan natin, lumayo ho kayo sa mga sugal-sugal na yan. Wala ho kayong mapapala dyan. Pag natalo kayo, pupasok sa utak niya, dapat pala mananako, di ba? Ganito gawin ko, sasama na ako sa kanila. Pag nahuli kayo, sa Taal Lake ang kahihinatnan nyo. O ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi, knowledge ko talaga yan at actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. Grabe naman yan. At nilulubog, nakikita niyo po yun. Sa silang, gawa na nga, pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yun sa harap mismo, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong. Napasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron Bago ka pa ako bang... umalis. Opo. Meron ka pa bang, dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong
pagpatay, allegedly dito sa mga missing sa Bungero. Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, Pinky. Katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na yon na binigay sa akin nung isang kernel na sinabi ni Mr. Atong ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung magkasama kami noon sa isang helicopter, tatlo kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati, nakatulad kay Dondon. Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Kaya nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Doon ako nakapag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. So, meron ka pang, nasa iyo pa itong USB na to, Totoy? Yes, nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa DOJ, sa IDJ. Nabigyan ko na rin sila ng Nandun kopya. na? Nasa CIDG na? Yes, Pinky. Okay. Totoy, paano naman, dahil lumutang din yung pangalan ni Miss Gretchen Barreto dito, bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Ganito yan, Pinky. Minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Talagang yung word na magkatabi pa, ikaw sir ha? Anak ng toko. Nakikita mo na magkatabi. Ikaw matindi ka sir Kaya ha? pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwento naman sa'yo lagi yan. Meron pa bang may iba ka pa bang kasama, Totoy, na magpapatunay dito sa iyong sinasabi? Sa totoo lang, yung apat na nasa kanya na mga tao na involved, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong Ang masabi ko lang sa'yo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa impluensya ng pera mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga apat na yan, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. Isama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang, no, ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa'yo, ang sabi niya, huwag ka nang magsinungaling, itinuring kita na parang anak, pati ako, papapatay mo, idadamay mo pa ako. Hindi, totoo yan. Sino ba naman si Dondon Patidungal? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung maalala nyo sa Senate hearing kung paano niya ako nagtanggol, doon pa lang kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko ituro siya kagad dyan, doon pa lang, on the spot. Diba? Isa pa, mayroon pang isang Pinky, yung isang kaso, yung para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin, yung kaso ni Mr. Yulo hanggang ngayon hindi mapamasolve yun. Ngayon, nanawagan ako sa mga anak ni Mr. Yulo. Ito na ang pagkakataon, ang mastermind, si Mr. Atong Ang, kasama yung kanyang anak, kasama yung kanyang kapatid na si William, yun ang nagmumonitor kay Mr. Yulo doon sa Pampanga. Kasama yung dating si IDJ na si Ediboy Villanueva. Ang una, sinabi niya sa akin, doon may atraso kay Irap yan,
kinuha yung mga alahas ni Rap. Kalaunan, nalaman ko may utang pala sa kanya na 5 million. Nung bandang huli, nalaman ko na kumpare pala niyan. Ganon kasama si Mr. Atong Ang. At saka yung mastermind, nakakulong. Yung driver ng motor, nandyan sa kanya. Ang pangalan ng driver ng motor, si Julius Gumulon. Yun ang ano niya. Yun yung driver, nasa kanya. Kasama yan sila Roger Rogelio Burican. Kailangan mo lang daw ng pera ayon sa kampo ni Atong Ang kasi natalo daw kayo sa eleksyon? Pinky, sa totoo lang, di ba sinabi niya, pinalabas niya na bilyonaryo ako. Bakit kailangan ko pa ng pera? Sa totoo lang yan si Mr. Atong Ang, napakagaling magsinungaling yan. Ayun na ang masasabi ko. Nung panahon, para malaman nyo, tingnan na lang natin yung mga nakaraan. Di ba gusto niya rin ipapatay si Chavit Singson? Kaya nagkagulo ang buong Pilipinas noon? Siguro sa interview mo kahapon, ano, ilang katanungan na lang, dun sa ilang mga lumalabas pala na mga storya, Totoy, meron kasing lumalabas na meron daw senador at meron pang kongresista na dawit dito sa kaso. Totoo ba to? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka congressman. Gawa nung itong totoo talaga na membro sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nagmi-meeting yan, nandun ako, sinasabi niya, kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing sa bungero. Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin. Noon yan, katarantado, ginawa pa niya akong sinungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag-extort sa kanya, kailangan ko ng pera dahil natalo ako nung eleksyon. Sa totoo lang, Pinky, yung mayroon silang pinapirmahan na papel sa akin para baliktarin ko. Yung recantation. Recantation. Para baliktarin ko lahat ng katotohanan. Sinabi, inupiran pa ako ng 500 million, hindi 300 million katulad nung sinabi niya. 500 million ang inoper sa akin. Ang sabi, hindi kaya ng konsensya ko na tanggapin ko yung halagang 500. Palakpakan natin si alias Totoy. Konsensya pala, ha? Konsensya pala, ha? Konsensya dapat noon pa sa Senado. Huwag mo kami bidahan ng konsensya. Sa aminin mo at sa hindi, may involved na pera dyan sa pagsasalita mo na yan. Tigilan nyo kami. Ang kagandahan lang nito na lumalabas yung mga kung ano yung mga dapat ilabas. Pero sabi mo walang involved na pera. Dahil buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito at pamilya ng mga namatayan na mga missing sa bungiro. Marami siguro nagtatanong din, Totoy, bakit ngayon? Bakit ka ngayon nagsalita? Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkakataon dahil nagtiwala ako kay Direct PNP Chief Torre, kaya DOJ Remulla. At saka, ang pinakalas dito, pinapapatay niya na ako. At gusto pang masakirin kami buong mag-ina, pati mga anak ko. Matanong na rin kita, Totoy, kailan mo huling nakausap si Atong Ang? Dahil kausap ko siya, nung nagmamakawa na siya sa akin, nag-text siya sa akin na parang 7 days ago, nagtitik siya sa akin na mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin na namin at hirap na daw sa kalagayan niya. At yun ang last namin pag-uusap. About 7 days Tapos, ago. Pinky, At nasa iyo pa itong text na to na nagmamakaawa siya gaya ng sinasabi mo. nandito sa akin, hindi niya pwede isinungaling na sa akin. Gusto mo, basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho sanang mga mura, naman, no? Hindi na, okay na, basta at least sinabi ko. At, Sige, go ahead. Totoy, sige, go ahead. Para malaman nyo, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi ko nga sa sarili ko, aanhin ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga kamag-anak. Hustisya. Loko-loko, huwag mo kong daan sa hustisya mo.
Okay na nagsasalita ka, pero pagdating sa hostisya, wag mo kami bibigyan Anak pa. ng mga missing sa Bungero. Alright. So, kayo'y umaasa. Anong plano mo from siguro here on, Totoy? Kasi yung affidavit mo, hindi mo pa naisusumite. Inaayos lang ng CIDG na makompleto dahil pagdating sa akin, putol, nando na pinapapuntahan na ng CIDG at mayroon na silang iniimbitahan na tao. Ano yung ibig sabihin ng putol at may iniimbitahan na tao? May missing link ba dito na kailangang parte o bahagi ng iyong affidavit? Kailangan kasi makompleto lahat ng aking affidavit. At bakit kulang, Totoy? Mayroon pang kulang ng konti. Siguro by next week may pasa na ito. Gaano ka-importante yung parte na yon at hindi maipasa ang iyong affidavit? Mas pinaka-importante talaga. At hindi mo masabi sa amin ngayon kung ano ito? Sa ngayon, wala ako sabihin. Okay. So, ikaw, Ayun na nga mga kababayan, hayaan na mo ano yan kumbaga,